Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Mga senador na babahala na mga kababayan dahil nga sa sunod-sunod na patayan na nangyayari dito sa ating bansa mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, naglabas na nga ng sama ng loob ang ating mga senador at pagkabahala, pag-alala mga kababayan dahil nga hindi pa daw ito nangyari noon mga kababayan. Ngayon lang nangyari na may ganitong mga patayan mga kababayan na para bang wala ng halaga ang buhay ng tao mga kababayan. Grabe, nakakalungkot ito mga kababayan. Simula kay Percy Lapid, mga kilalang mga tao mga kababayan, Gobernador Ruel Digamo at yung broadcaster na si Juan Humalon mga kababayan ng Misamis. Tapos ito na naman mga kababayan yung magka-live-in partner na binaril sa loob ng Victory Liner mga kababayan. Grabe ha, talagang napakatindi, karumal-dumal ang mga nangyayaring pagpatay mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa magka-live-in na ito na talagang kitang-kita mga kababayan. At doon kay dating Gobernador Ruel Digamo, grabe mga kababayan, yung mga tao na ito ay pag pumatay mga kababayan, walang takot. Akala mo ba'y para na lang yung buhay ng tao, parang manok na lang, parang baboy na lang sa kanila mga kababayan. Kaya yung mga senador nag-usap-usap na mga kababayan, gumagawa na nga sila ng paraan. Sana nga makagawa kayo ng paraan, di yung puro na lang salita dyan, pagpapapugi na lang para naman hahanga kami sa inyo. Gawin nyo yung magandang paraan para matigil ang sunod-sunod na patayan dito sa ating bansa. Ito na nga mga kababayan, huwag na nating patagalin. Nakakalungkot ito mga kababayan. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Parang wala nang takot eh. Wala nang talagang takot. May gun ban. Hindi takot naglabas ng baril. Tapos ginamit pa yung baril, pampatay. I saw the video itself and I said, oh my goodness. Parang baboy lang, pinatay na. Parang baboy. Grabe. Mr. President, hindi pa natin to naranasan before, no? My God. And if we can do something about this, it speaks volumes to who we really are as Filipinos. According to DPNP chief, they take these incidents as a slap in their faces. Yung nasa bus na dalawa po ang nabaril doon sa loob ng bus, at a time when may gun ban pa, parang wala nang takot eh. Wala nang talagang takot. May gun ban, hindi takot naglabas ng baril. Tapos ginamit pa yung baril, pampatay. In a public place. May chance pang makadamay ng iba na hindi nila target. So, I think we should bring back the deterrent effect of our criminal laws, because the certainty of the PNP and the other law enforcement agencies in solving the crime is high, and they will be ultimately be caught and charged in court. So may we hear from the PNP, what is the state of the criminality in the Philippines, and what is the vision or medium-term to long-term plan of the PNP to improve the state of the peace and order in our one and only beloved country, the Philippines? In general, the crime situation, I'm looking at the data, Your Honor. If we 8 focused crimes covering, comparing the January to October period in 2022 to this year's January to October period, the crime seem to be down across the board except for homicide, Your Honor, which in a lot of the cases you mentioned were homicide or murder. So yun lang po yung nag-increase. Pero in the cases of physical injuries, rape, crimes against property, robbery, theft, carnapping of motor vehicles, carnapping of motorcycles, bumabaho siya. But homicide, umakyat ho from 851 nakakatakot, homicide. during that period, umakyat to 907. But the others, lahat ho bumaba. Pero, dear sponsor, yan ang pinakagrabe, homicide. Patayan yan eh. Yan na. That's what's giving us a black eye to the national community. The killings. After our very successful trip to my three country stop in Europe, bigla na nang napanood nila yung killing ng radio announcer sa online.
they messaged me, what's going on there? Or why are you killing your radio or media personalities? And so I joined the minority floor leader. I think that's a land dispute, Your Honor. There were Hindi na ilalabas eh. It's a land dispute. The suspects are two individuals who were involved with the radio commentator in a land dispute. Apparently, there is a pending case where they were already convicted, but they were able to avail of probation, Your Honor. So that's a land dispute case. they have a land dispute, and the victim filed cases against two individuals. I think they're brothers. For a land dispute. There's a case for annulment of public documents, and there's already a conviction for falsification of public documents, Your Honor. Yung masama kasi dyan na minority floor leader, live siya on video, kaya Yeah. hindi na mawawala sa internet yan eh. Very gruesome, Your Even this one in the bus incident, I saw the video itself and I said, oh my goodness, parang baboy lang, pinatay na, parang baboy. Grabe. Kaya, and then I'll also ask, after my majority floor leader will ask this question, we'll go back to the point on the incident in Siargao, your dear sponsor, yung sa Spain, yung hiningi ng Spanish King sa atin. Yes. Well, those individuals were dismissed from the police service, and the cases are pending in court, Your Honor. So they were dismissed from the service, Yeah, three policemen, Your Honor. and what murder charges were filed against Yes, Your Honor. Yes. So, and are they in jail? Yes, Or they are, Your Honor. they're in jail. They're undergoing. They're in preventive custody, Your Honor. Yes. Well, perfect. Okay, at least we can report that to the Spanish. Yes. The police they submitted after we had our committee report. I think the minority leader raised it. The PNP submitted a progress report, Your Honor. Thank you very much. So, Majority Leader, you would like to raise... Mr. President, with the indulgence of my colleagues, I also would like to just point out the importance of really seriously taking action to these incidents. We call it isolated incidents, but unfortunately, Mr. President, it's all over the world. It's online. The act and the brazen killing and in front of everyone. I mean, this has never happened before. And that is why I think we have to be more serious about it. And we are hoping that we get a report and the developments of these cases, if there are cases filed, and I hope that the cases are already filed. Because again, Mr. President, hindi pa natin to naranasan before, no? Na Wala nga. pupuntahan sa loob ng studio, nagsasalita sa kanyang bahay, gobernador na nakaupo, Yun, si Gobernador Ruel nasa Legado. loob ng kanyang compound, gobernador. My God. And if we can do something about this, it speaks volumes to who we really are as Filipinos. Sino tayo bilang isang bansa. Kaya we need to act on this seriously. And if we have to put in all our resources to solve this case, at pakita natin sa mundo that we condemn these acts and we are not going to tolerate such actions. Thank you, Mr. President. Thank you, dear colleagues. Yes, we agree completely with our majority leader. Dapat kilusan talaga ito. And according to the PNP chief, they take these incidents as a slap in their faces and they resolve to work double time. PNP, alam naman ninyo, you are appreciated by Congress pagdating sa budget. Reflected naman doon. You enjoy a high level, relatively speaking. I'm sure sasabihin nyo kulang. Pero siyempre lahat naman nagsasabi kulang. Relatively speaking, you enjoy priority in the budget process, Mr. President. So, ibig sabihin no, binubuhusan po kayo ng resources ng taong bayan for your general function of the maintenance of law and order, peace and order sa ating lipunan. Ano dapat, paano nararamdaman ito? The people must feel safe 24 hours in a day sa bahay nila o sa labas man.
And if ever may mangyaring krimen, kasi siyempre hindi naman yun naman kaya bantayan din lahat ng 110 million, at least there's a reasonable expectation na masolve for justice to be achieved in particular cases na may krimen. Yun ang mga kababayan, ay talagang sunod-sunod yung nangyaring karumal-dumal na patayan mga kababayan. Yung kay Gobernador Roel Digamo ay talagang nasa loob ng bahay. Tapos napakaraming tao pa mga kababayan. Sino ba magakala na may mga ganong kriminal halang yung bituka mga kababayan na pasukin yung napakaraming tao, may mga bantay pa, may mga security guard pa, pero mga kababayan hindi pa rin nakaligtas sa mga taong gumagawa nga ng karahasan mga kababayan. Patay pa rin si Gobernador Ligamo at 10 katao na nandoon at iba pa yung mga sugatan mga kababayan. At doon din mga kababayan sa dalawang magkarelasyon na sakay ng bus mga kababayan, talagang grabe, talagang karumal-dumal. Yung isang radio broadcaster na si Juan Umalon talagang kawawa mga kababayan. Yun ang sana nga masolusyonan nila itong nangyayari nga dito sa ating bansa ngayon na patayan, sana magawa ng paraan ng ating mga senador para naman maibsan naman yung takot ng ating mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo, maingay yung ko dun maingay yung bago naming alaga dito na tuta mga kababayan. Yun ang shout out tayo. Shout out tayo kay Libertad Ortel. Salamat at buhay Pasis Camilon. Sana nga buhay. Rico Taclubaw. Hindi ko mabasa masyado parang Sinmi, hindi ko nabasahin to Shout out kay Regresio Bactasa. Police Major De Castro nadali siya sa uwag. Dapat sir sa kanya lang maraming babae maganda, merong picture dalhin mo sa ZR at po yun ang ang iba talaga itong si Police Major Alan De Castro mga kababayan. Shout out na rin kay Liti Opinasio. Sayang si Catherine nawala ng saysay ang pagkamatay niya, kung hindi sana hindi siya pumatol sa isang may pamilya at pulis pa siguro, buhay pa siya. Kahit makulong si Alan De Castro, dalawa lang yan, tanggal o kulong, kaiba ang batas sa Pinas. Tama. Shout out rin kay Maning B. Sunyiga Senior. Shout out Maning B. Sunyiga Senior. Dapat matula ng bitay death penalty kung sana kung mapatunayan na siya ang gumawa ng krimen. Tama. Shoutout rin kay Nina Pangan. Bawasan mo naman yung kayabangan ng kababayan mo. Sino yon? Bawasan mo naman yung kababayan ng kababayan mo. Okay. Shoutout rin kay Jennifer Panihado. Dapat makulong yan. Shoutout rin kay Napoleon Espinola. Dapat nang makulong yan. At dapat ipataw yan. Kidnapping at murder. Nobel. Tama. Shoutout kay Rob Rizardo. Hindi lang yan ang major na may mga kabit. Kaya nga karamihan sa mga pulis ay may mga ginagawang kalukuhan dahil hindi lang isa ang asawa kundi isang dosina. Malupit talaga. Shoutout ba? Marami talaga totoo yan Shoutout kay Estefania Parinas. Kumain na bayan, parang kulang sa vitamin E. Shoutout rin kay Sis Victoria Ono. Jasmine na buhay pa. Umami na tapos di pa malabas ang babay. Ano yan? Sana yon? Nawala. Ano yan? Pinag-aralan pa nila ang paglabas ng kwento para mapagtanggol. Sana ba yun? Mapagtanggol ang kabaro. Abangan ang susunod na kabanata. Tama ma'am. Tama, At dapat dinikdik na yan. Kung ordinaryong tao yan, ma'am, baka tinurture na yan. Pinaamin na kung saan ba inilagay niya yung babae. Shoutout na rin kay Livin Payas. Walang duda si Major ang may gawa, ayaw pa umamin. Shoutout na rin kay, sana yon? Kay Jusin Yamada.
Sigurado asawa ang nagpapatay niyan? Sana. Asawa daw ang nagpapatay niyan. Robert Tawaran na doon, shoutout ha. Nakakatakot na po ang ating bansa. Si Ronde parang nasa 70% porsyento na ang mga killer. Wala nang pagkakilala sa Diyos. Ingat po kayo, sir. At ang buong pamilya, hindi tayo pabayaan ng Pinoy. At shoutout na rin sa iyo ha. Robert Tawaran, at ingat din kayo dyan sa El Nido, Palawan at ang inyong buong pamilya. Shoutout kay Ma'am Bergie Perel Diyos ng Pulilan, Bulacan. Iba na talaga panahon ngayon lang. Konsensya yung anak from Pulilan, Bulacan. Ronde TV mo, ingat at more bliss. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Bergie Perel Diyos ng Pulilan, Bulacan. Ma'am Joyce ng Japan, si Ronde TV mo po, kung totoo man ang anak ang salarin, dapat talaga ibalik na ang bitay ng bansa natin, Pilipinas, para matakot na ang mga tao na basta na lang pumatay ng kapwa at dapat buhay rin ang kapalit. Kaya ibalik ang bitay. Tama talaga, sana maibalik na yung bitay. Bakit ayon yung ibalik yung bitay? Ang matatakot naman mga kababayan sa parusang bitay, yung may balak na gumawa ng kasalanan. Pero yung mga walang balak na gumawa ng kasalanan, bakit ikakatakot ang parusang bitay? Itong mga senador, takot mga congressman. Corazon Bonse, shoutout ha, may kasabwat rin. Sigurado sa loob ng kabahayan ng victory. Sana yun? Victory dahil alam ng killer ang lakad nila dahil may plan at plan B ng paggamit ng transportation. Sila ang ginamit, siguro yung kasabwat sa bahay, tagabigay ng impormasyon kung saan sasakay yung dalawa. Dapat imbestigahan rin yung mga nasa bahay bago sila umalis ng bahay. Yun ang mga kababayan, matindi din talaga nangyari doon sa dalawang magkarelasyon na magkalibin mga kababayan na sakay ng Victory Liner talaga naman. Yun ang hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo, ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.